Mustag magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa araw ito, mag-update lang po tayo sa ating talong na 11 days old, kung saan ganito na po sila kalaki. And then nagpapalagay po tayo mga ka-farmers, no, ng ipot ng manok. Ayan po mga ka-farmers. Ang isang linya mga ka-farmers mula dito papunta sa isang dulo ay naglalaman po ito na sa mga 250 kapuno. And then 4 na sako ang pinapalagay nating ipot. So ang paglalagay ng ipot mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Halimbawa ito yung puno, mga 4 inches lang po, no. So isang sako na naglalaman siguro ng mga 45 hanggang 50, nasa mga 60 kapuno. So yun po mga ka-farmers ang nilagay namin. Kaya nga maraming ipot na nagkalat, no, kita ninyo. So bali meron tayo dining nasa 240 ka 250 ka sako. So yun po ang ating pinapalagay. So, ganyan lang mga farmers, oh. Yan ang puno. So 11 days old ang ating talong ngayon, kung saan ini-sprayhan po natin to ng para sa uod. So malinis at maganda na ang talbos. Yan. Hindi pinalagyan ng ipot. So sa paglagay ng ipot mga ka-farmers, ingatan na hindi maanuhan ng ipot ang dahon, kasi ang ipot ay maalat, no. Kaya kailangan maingat mga ka-farmers. Hindi naman natin maiwasan na may maano na mga ipot sa dahon. Alisin lang, kasi hindi naman kumapit dahil ito'y tuyo ang dahon. Yan po sila naglagay. So ako din naglagay, nakakatapos ko 4 ng linya o 60 na sako ng tagsang ganyan. Dali ra na isandok, no. Wala na ako gamit ay. Ha? Maron? Kan siguro reward. Bot. Ya kay lami kay to, guro gigidalian ra kay ko ato. Isa ka sandok na do punuan. Basta ugdo puno lang. Yan po mga ka-farmers ang mga ipot na nagkalat. Yan. Uya sa isa ka punuan ay. Tumba man luod. So kailangan maingat tayo sa paglagay ng ipot mga ka-farmers, para hindi maano ang dahon. So mga 4 inches lang ang layo galing sa puno, pwede na, kasi ang ugat ng talong ay maiksi lang. Kaya ganyan lang mga ka-farmers. So tansahin lang ang isang sako na naglaman ng 45 hanggang 50 kilos sa mga 60 kapuno. So dito mga ka-farmers, medyo maiksi ang linya, nasa 3 kalahati siguro ang mailagay na ipot. So, ganyan lang. So yung ipot natin mga ka-farmers, matagal na to. And then ang poultry, inanuhan na uli ang manok. So may mga kunting sariwa. Pero kita naman natin mga ka-farmers kung gaano katuyo, no, ang ipot ng manok. So isang linya, dinibanda 4 na sako. Ang iba ay kulangin pa mga ka-farmers dahil may mga sako na kunti lang ang laman. Ayan. Kini labis ni, oh. Sobra ni kang bade. Ay. Hoy, ay pagkuha dia dito pagkuha. Ay, May mga sako na marami ang laman, may mga sako na kunti lang ang laman. Kaya nga maingat mga ka-farmers sa paglalagay ng ipot, para hindi maano ang dahon. Mario, ang sagbot wala giibot sa punuan. Traktoro ng punuan.
Gas, di mo nakatatugan niya. Mari ikaw, marunong ka ng ibot. Ano Romar, kaya di mo nagkasuko. Romaro. Dato po na, kukuha, sungko na nila. Hutas mo na doon. Ayan. Dahil pabukan eh. Ako, pino kay Darik. Magkaabot akong upat. Ipili man imong gagmay sako. Siya, pagka. Ang kanya-kanya silang diskarte sa paglalagay. Iba may panandok, ang iba ay wala. Sa kinana daw kapunuan. Sa ugdo lang. Ayos, madali lang. So yun ang mga ka-farmers, pag maglagay ng ipot ng manok, kahit anong uri ng mga pananim, huwag lang idikit sa puno. Okay na mga 4 inches ang layo. Huwag lang sobrang malayo dahil ang ugat ng ating talong ay maiksi lang. So hindi po nila mapakinabangan ang ipot dahil nasa malayo ang ano. So pag halimbawa may mga ipot o alikabok ng ipot na ilagay sa dahon, pagpagan ng mga ka-farmers. So yan lang. Buti nga yung senior may tarak-tarak. So nagamit siya ng wheelbarrow. Yan, sobrang dami pa mga ka-farmers ang aming ilalatag na mga ipot kasi nasa 250 kabag po ito. So yung dito banda nasa mga 30 ata kalinya, tag-4 na sako. Din ni banda tag 3 kalahati ra. Kaya nga sa isang linya 3 lang ang makita natin, hindi may nilagay na ano. Kasi hindi makakarating sa isang dulo pag 3 sako lang. Dahil ang laman po nito simula doon mga ka-farmers papunta doon ay nasa 220 to 230. Samantalang yan sa baba 250 to 60. So yun po ang laman sa isang linya. So yan. Mga malapad na ang mukha sa ating talong. At napakaganda na ding tingnan. Okay, so yun na siguro ang may share at may bahagi ko sa inyo. Hanggang dito na lang po. Bye bye and God bless.